for me, okay, two things ang basa ko dito. This could be potentially be a bear flag, pero not a strong bear flag for me. Not the perfect one na bear flag. Kasi usually yung bear flag gusto ko dito nagsisimula. Ito kasi kung makikita ninyo, nandito siya. Okay, still a bear flag but not the strongest one. What does that mean? Paakyat na ba tayo? Pababa na ba tayo? Hindi pa rin po natin alam. So you have to watch itong parallel channel na to. If you're trading this, especially kung nagle-leverage ka, you have to watch this parallel channel. Kasi if ma-breach ito, you'll probably see this level again. 112. Okay. Gonna see this level again. Pwedeng double bottom tayo rito. So 4-hour, this is the 4-hour time frame. Possible that we do a double bottom. Pag bumaba yan dito, another bottom. Pwedeng ganyan. Pwede ring ganito, mas mataas ng konti. Pwede rin namang liquidity grab dito. Sa akyat tayo. So, itong for me, crucial tong 112 because if, hindi ko masyado concerned to kasi nasa gitna eh. Di ba sabi ko nga sa inyo, pag nandiyan yan sa gitna, nasa sandwich zone, ay mahirap i-trade yan. Ang concern ko, itong SR flip area na to, itong 112 na to. Kasi pag ito na-breach, pag na-breach tong 112 na to, medyo malayo yung next na tulo niya. SR flip area, balikan natin, tignan natin to. Sa daily time frame, the next one will probably at 105. So dito ka na sa next zone na to. Okay, bababa ka dito sa zone na to. Your range will be 112 to 105. Ito po yon. Dito ka naman ngayon magre-range. So medyo malayo, di ba? 112 to 105. With potential na dip ka papunta dito sa yellow. So ito for me yung crucial yung 112. Watch out kasi kung bibiyakin, you'll see 100. We might see Bitcoin visit the 105 level.